Hello guys, welcome back sa ating channel, Japanese Contractor Marikina ng Pasig Flood Control. Nag-file na po ang DPWH dito po sa mga kay Saldico at kay Martin Romualdez sa mga flood control na ghost project. Marcos revealed that only 15 out of 2,409 of the credited contractors were awarded 100 billion or 18% of entire 545.6 billion flood mitigation budget allocated by his administration of 2022 and 2025. Grabe ang budget sa flood control. Pero dito po, ang Marikina po ay ito ay Japanese contractor ang gumagawa, kaya nakikita po natin yung pinaka-progress at napakatibay ng kanilang mga ginagawa dahil solid na mga bakal ang ginagawa. Kabila ang side po yan mga kababayan. Alam naman po natin lalo na pag mga bagyo dito sa may Marikina at Pasig, libo-libong mga kababayan ang ating naapektuhan dito sa mga flood control na to. Kaya kinakailangan talagang maisiayos, lalong-lalo na dapat ang humahawak talaga yung mga major flood control ay mas maganda. Puro mga foreign contractor na po ang may hawak, no? Kasi alam naman natin mga nakaraan, nabalitaan naman natin, mayroong mga flood control ay mga ghost project at mga hindi matitibay na mga flood control ang mga ginagawa. Pero itong Japanese contractor, ang may hawak ang JICA, ay makikita po natin, no, talagang solid yung mga bakal at ayon nga po sa kanila matibay na umaabot ng 100 taon etong kanilang gagawin po dito sa may Marikina hanggang Pasig. Ayan, buti nakapag-isip-isip ang Marikina at Pasig na kunin nilang contractor ang mga Japanese. Yan ang ating mga latest update. Ito po, dito po nila dinadaan na po yung pagbubuhos ng mga buhangin at ng mga simento dito na po mismo sa may Marikina River. Ayan, oh, gumagamit na po sila ng mga eto. Yan. Ganyan po ang ating mga masasaksihan na po dito. At eto, tuloy-tuloy po. Tignan nyo naman po yung kanilang ginagawa. Naguhukay po muna sila, tapos binubuhusan ng semento, tapos may mga zip file sila nilalagay dyan, tapos doon magkokonek yung mga bakal. Asing talagang matibay. Yan, okay, kitang-kita po natin, no? Napakarami po gumagawa dito at eto'y tuloy-tuloy na po, no? Mula Lunes hanggang Linggo ay tuloy-tuloy ang mga nagtatrabaho dito. Ganun po talaga pag Japanese ang contractor ang may hawak, hanggang Linggo may trabaho sila, no? Nako, pag Filipino contractor ang may hawak na ito, naku po na naman, buti na Japanese contractor. Kita nyo yan guys, ayan, no? Yan, binuhusan na po ng semento yan at ito inaayos nila, kinakamada nila yung pinaka paglalagay sa may zip file doon, no? Tapos dyan sila magko-connect ng bakal naman nung gagawa ng bakal. Ganun po ang kanilang ginagawa dito. Ayan, nakikita natin, no? Ayan, sa bandang unahan, tignan nyo naman po. Ayan, no? Guys, ayan, no? Mga bakal na yan, no? Tsaka malaki po yan guys, at mataas. Nakita nyo po yung mark dito sa may Marikina, SM Marikina, yung pinakaibabaw ng tulay na yan, hanggang doon sa may pinakailalim yung taas po nyan na kanilang gagawin. As in talaga, tignan nyo po kung wala po yung mga gagawin nilang flood control, tignan nyo po kung ilang libo-libong bahay ang naapektuhan dito kabilaan. Ayan, pinag-aralan na po na to ng mga Japanese contractor dito kung paano tataasan at titibayan na hindi lang isang bagyo dumaan ay sira kagad yung mga wall ng kanilang gagawin. Ganun po. And i-comment nyo na below mga kababayan, pabor ba kayo na dapat ang mga major flood control project ay mga foreign contractor na po ang gumawa? I-comment nyo na below. At kung saan makakabot ang ating video, ito po tuloy-tuloy nating ina-update dahil ito po ay napakahaba. Ang dire-diretso po yan papuntang Laguna de Bay. Yan, dito maraming bahay na nakatira dyan, mga squatter area ay pinaalis na po. Ayan, mga heavy equipment nyan, nandyan na po yung pambuhos ng simento, nandyan na rin, no? Ayan, no? Ganyan na po yung kanilang ginagawa.
Ayan. Dire-diretso yan. Makikita ninyo, yan na po yung pinaka-progress talaga dito. Yan ang good news, ay tinataasan na po yung mga bakod dito. As in talaga kung may mga bagyo-bagyo na dumaan, hindi basta-basta aapaw ang tubig. Dahil napakatibay po ng kanilang gagawin. Okay, dire-diretso, papunta na po yun ng Laguna yan, ng ating pinapakita. Dito sa may Pasig na po ito. At dire-diretso papuntang Laguna. Kita nyo po yun, no? Napakaraming mga bahay na mga nakatira dyan sa gilid ng ng river. Kaya kinakailangan talagang maitaas yan. Dahil kawawa po, lalo na pag bagyo, no? Kawawa yung ating mga kababayan dito sa lugar na to. Dahil grabe, kapag ang water level dito ay umangat na po ng 18, dyan po sa may Tumana ay lubog na po, no? 19 na yan doon sa kabilang side. Kaya yan ang binabantayan nila. Kaya ang pinaka the best na solusyon na nakikita nila pang long term, etong taasan ng mga wall. Parang Great Wall of Marikina ang tawag. And Pasig. Ayan, pinapakita ko sa inyo, yan mga libo-libong mga bahayan. Kabila ang side dyan, mga kababayan, dito sa may river. Kaya kinakailangan talaga ay napakalaking tulong, no? Na sana itong mga buhayan ng mga kontraktor, no? Yung mga may hawak na mga congressman, kagaya niyan si Saldico at Martin Romualdez, ay kinasuhan na dahil bilyon-bilyon ang kanilang mga nakurakot. Iyan ang may mga ebidensya ng inilabas si Saldico. Nakita niyo po yung mga mali-maletang pera. Grabe, no? Kawawa talaga yung ating mga kababayan dahil sa mga ganito na mga sakim sa salapi na sarili lang nila ang kanilang iniintindi at hindi nila nakikita yung mga kagaya natin dito, mga kababayan natin dito. De sana kung matagal na nilang inayos po itong flood control dito, hindi na basta-basta, no? Tapos may mga ghost project pa, nakita natin sa Bulacan, ang daming mga ghost project. Grabe, no? Ganon na kasakim ang mga tao sa kapangyarihan at sa salapi. Okay lang na maperwisyo yung kanilang mga kababayan basta sila ay kumita ng mga malalaking pera. Pero mahahayag naman yan. Kaya nakikita nyo naman po na sila na po nag-aaway ngayon. Mga dating mga magkakasama. Yan. Like and comment and share dito sa ating ina-update. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Ipinapakita po natin yung pinaka-progress dito sa may Marikina and Pasig River. Itong napakagandang flood control na ginagawa ng foreign contractor, ng Japanese contractor. Yan, ito ay napakalaking project po ito, mga kababayan. Dire-diretso pa po yan dun, no? Papuntang San Mateo Rizal na. Yan. Ayan, maraming salamat. Sana magtuloy-tuloy na po ito na mapaganda ang ating bayan, mawala na yung mga korupsyon, isa sa mga nagpapahirap sa atin. Kaya napakaraming mga mahihirap dahil nag-aagawan ang mga buaya. Ayan, kita nyo po yung kanilang ginawa ng flood control dito. Ayan. Sinemento pa nila yan, Tapos ayan, puro bakal yan, guys. Grabing mga bakal yan, Yan talaga dapat ang gayahin ng mga iba't ibang kontraktor, no? Ang ginagawa nilang mga project, mga walang bakal, kalsadang walang bakal. Lalo-lalo na sa mga probinsya, pumunta po kayo, yung kalsada po doon walang bakal. Meron tayong mga napuntahan ng mga kalsada, mga walang bakal ang ginagawa. Yung hindi naman sira, sinisira para kumita ng napaka-libo-libo at milyon-milyon na halaga. Ayan, nakakainis lang pero ganyan talaga. May nagsabi nga ng isang isang broadcaster, mamatay na yung mga kurakot sa Pilipinas para umunlad na ang ating bansa. Ayan. Okay, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Ito pong muli si Skywalk TV at naniniwala tayo sa awa tulong ng Diyos
ay gaganda ang ating Pilipinas, mawala lang ang mga korupsyon. Okay, keep safe palagi and God bless. Yan po, nakikita nyo dito hanggang ilalim po mismo ng LRT2 hanggang dyan sa ang kanilang ganyang kataas. Yan, God bless sa inyong lahat dyan.